Scooters, sports bikes, adventure bikes. Nakakahilo nga minsan mamili ng mga motorsiklo dahil sa dami ng available na styles nito. Pero may isang uri ng motor na hindi mawawala sa uso. Yan ang mga classic o retro bikes. Pero ang problema minsan, masakit sa ulo mag-maintain ng mga lumang motorsiklo. So yung mga Japanese brands tulad ng Yamaha, naglalabas sa mga tinatawag nating neo-retro motorcycles or ang mga motorsiklong nagbe-blend ng modern technology with the retro charm na meron yung mga lumang motorsiklo. Isang example nitong mga bagong labas na neo-retro motorcycles ay itong Yamaha XSR 155. Yung XSR series ng motorsiklo, unang nilabas noong 2016. Noong nilabas nila ang XSR 900, na kung saan based ito dito sa modern bike na yung MT-09. Pero before 2016 pa, ang XSR ay derived sa motorsiklo ng Yamaha, which is the XS 650, na retro bike na nilabas noong 1970s. Dahil sa magandang feedback ng mga rider sa XSR 900 noong lumabas ito sa Pilipinas noong 2016. Nasundan pa ito ng mas maliit at mas affordable na XSR 700. At ngayon, meron na rin silang low displacement na model. So despite being a 155cc bike, yung XSR 155 kamukhang kamuka nung mga mas malalaki ng kapatid. So yung mga trademark design features ng XSR like itong aluminum na side covers, yung headlight mount at saka tank, hindi nalalayo sa itsura ng isang big bike. Hindi lang sa looks department mukhang big bike ang XSR 155. Pati sa mga features din niya, meron din siyang mga big bike features na hindi common na nakikita sa mga gantong kaliit na motorsiklo. Some examples sa mga features na ito ay yung ginagamit niyang LED headlight, upside down forks, aluminum swing arm, at saka yung meron siyang VVA o Variable Valve Actuation Technology ng Yamaha. Yung VVA technology, kadalasang nakikita sa higher models ng Yamaha yan. Dahil binibigyan ito ng extra power ang makina sa mas mataas na RPM. Yung engine ng motorsiklo nito, 11,000 RPM ang redline. At pagdating sa 6,000, doon nag-a-actuate yung VVA niya. So basically, dalawa yung power curve niya. Meron kang ngayong power curve na una, kung saan meron kang low-end torque, at meron kang pangalawang power curve na kung saan nagbibigay ng maximum power sa mataas na RPM. Kahit 155cc lang ito, ikangang piniga ng Yamaha ang performance mula sa makina. May transmission siya na wide ang gearing. So pag tumatakbo ka sa loob ng city, hindi ka shift ng shift. So hindi ka clutch ng clutch, hindi nakakapagod. Pero pag nasa highway ka na, hindi pa rin nauubusan ng hininga yung makina. Dahil dun sa 6-speed na gearbox niya. Medyo mataas yung gearing pagdating mo sa 5th gear at saka 6th gear. May slipper clutch din ito, na kadalasan sa higher models lang nakikita. So ang slipper clutch, iniiwasan niyang nag-skid yung gulong mo during downshifting. Usually nahahanap to sa mga high-performance engines tulad sa mga XSR 700 or XSR 900. Habang ginagamit ko ito, ramdam ko rin na nag-focus sa handling ang Yamaha. Meron siyang maiksing wheelbase, tas magaang yung kanyang weight, so madali siyang iliko-liko at isingit sa traffic. Pagdating sa preno, naka-disc brakes ito sa harap at likod. At standard ng naka-upside down shocks ang harap. May mga magtataas nga lang ng kilay dahil wala itong ABS o anti-lock braking system at hindi rin adjustable ang suspension. Gumagamit din ito ng dual sport na gulong para mas magmukhang retro. Kaya lang, medyo madulas yung ginamit nilang gulong. Pero yung nga, since yung XSR, napakagaang, kahit sabihin mo yung preno niya, hindi naman kalakasan, hindi rin branded, yung brakes are more than up for the job of stopping the bike. Nagamit namin ng XSR 155 sa iba't ibang sitwasyon. Pinang-araw-araw namin ito sa traffic at ginamit din sa long rides. Komportable naman ito at hindi masakit sa katawan. Yan kung hindi ka masyadong matangkad. Yung ergonomics ng XSR 155,
ay almost similar dun sa mga mas malalaki niyang kapatid. Yun nga lang, ang problema, though maganda yung upuan dahil makapal ang cushion at malapad, medyo mataas ang seat height niya para sa gantong class ng motorsiklo. Tapos, pag sinakyan mo siya, tulad kong 6-footer na medyo mahaba ang binti, medyo naka-atras ang foot pegs niya. Tapos tinaas nila yung handlebar. So, medyo alanganin para sa mga matatangkad na tao. Hindi rin kulang sa modern tech ang XSR 155, gaya ng full digital na instrument panel. Yun nga lang, hindi readily adjustable ang backlight nito. Kaya minsan, mahirap makita kapag maaraw. At sa gabi naman, may mga pagkakataong nakakasilaw ito. Overall, mahirap hanapan ng butas ang XSR 155. Kung naghahanap ka ng retro-looking pero modern na motorsiklo. Pero mas mataas ang presyo nito kumpara sa ibang motorsiklo na may parehong displacement at features. Ang tanong ngayon, handa ka bang magdagdag ng budget mo para dito? Kung ikukumpara mo yung performance at features ng XSR 155 sa kanyang SRT, mapapansin mong medyo may kamahalan siya. Pero hindi mo naman bibilhin yung motorsiklong to kung naghahanap ka ng pure performance sa motorcycle. Very specific yung targeted niche nitong XSR 155. Kung naghahanap ka ng retro bike without any of those retro bike problems, gusto mo ng motorsiklong madali gamitin at di ka naman naghahabol na matinding performance in a package na hindi naman din intimidating yung makina, saktong-sakto yung XSR 155 sa'yo. Ride PH Season 5 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Next week on Ride PH. Itong menu na to was part of a very special event sa Malolos in the Philippines. Wow. Hinain yung ilan dyan sa First Philippine Republic.